Yun, what's up mga kabayan? Kumusta po kayo lahat yan sa magandang good morning po. Araw. Nakabawi po tayo ng tulog tapos ay wala po tayong pasok. Sitong mo. Shout out sa lahat dyan. Good morning. Ang aga po niyan nakalaba. Almusal ka na doon? Oo. Yan. Good morning po. Kumusta po? Ayan. Maraming salamat po sa patuloy ito lang sawang suporta. Almusal kaya ano doon? Pero kakape lang po tayo at apple. Pahin lang po tayong tubig. Yan, ngayong araw tawag dito wala nga po tayong pasok, tapos wala din po muna tayo. Si panganay po ngayon ay may pasok. Ito pa siya. May pasok pa. Araw po ngayon ay araw ng Biyernes. Balat lang po tayong apple. At magkukwento-kwentuhan po tayo. May kukwento po tayo. May kukwento po ako sa inyo. Prepare lang po natin to, tapos kwentuhan po tayo. Tapos may pupuntahan po tayo na bagong ano natin. Bagong magiging adventure natin. Yan, handa ko lang po, tapos timpla lang po tayo ng kape. Yung apple natin. So yan, mga kabayan, mayroon na po tayo dito. Yan, prutas po tayo. Balatan po natin yung apple kasi ramdam na ramdam po natin na may wax. Ang binabalatan po talaga natin. Sumapurol na po itong pang peeler natin. Mas matalim yung doon po sa company. Pangit yung nabili nating apple na to. Medyo dry na po. Yan, sabi nga po ni ma'am na dapat pagpipili yung medyo mabigat para mas press daw po. Tama nga naman po. Pag medyo magaan, parang ano na siya, dry na medyo matagal na siya. Thank you po sa mga tips, suggestion nyo po at mga paalala syempre. Sobrang talim ng kutsilyo, lumulusot. Ngayon mga kabayan, ito nahugasan na po natin. Thank you Lord. May maasim. Bigay po yan ni Cheche. Ni Ao Cheche, nanonood po siya. Tsaka ni yung anak niya, yung baby natin, si Baby Yapang. Ni Ao Baby Yapang. Yan, may balita po. Or actually, hindi na po siya balita dahil parang nagte-take effect na po siya kaagad. Ito pong balita na ito dito sa Taiwan ay mas lubha pong nakakabahala kesa dun sa tawag dito, dun sa excuse me po, kaysa po dun sa binabalitang gera-gera. Kasi ito po, kailan lang siya nabalita? Most likely last week lang po. Actually ito, sa pagkakaalam ko po, ayon sa mga napanood at nabasa po natin,
worldwide po yung kaganapan na to. Yung ano po, tawag dito, yung pagtaas po ng ano, taripa ng US, ang mga bansa na nag-ship or nag-export. Bali dito po sa Taiwan, dun sa ayun nga po sa nabasa, napanood natin, nag-up siya up to 32% po yung taripa niya. So ngayon, ang bilis pong ang dami na po kagad na mga investor o mga customer ang parang naapektuhan nun. Kasi siyempre po siguro yung company dito is papa-shoulder yun sa sa customer ang pagtaas na yun. So ngayon, kahapon nga po kausap natin si Cheche, pati dun sa company nila biglang bawas po ng order o biglang lumiit yung mga pumapasok na mga JO. Tapos sa atin po biglang-bigla din ganito na lumiit po bigla yung order natin nitong week na to. So ngayon, Biyernes pa lang po, wala na tayong pasok. And most likely, sabi po nung meeting natin nung Wednesday, baka this whole month of April up to May, yung Friday po ay wala po tayong pasok. So ngayon, medyo okay pa po kasi meron pa po tayong yung sick leave natin, yun po yung ipapagamit natin. Ang mahihirapan po tayo dito, unang-una, wala po tayong overtime na kailangan natin. Pangalawa, pag nauubos na po yung leave, doon na naman po mag-uumpisa yung katulad dati. Nung sa giyera naman po yun. Nung wala din po tayong pasok, nung wala rin po tayong order, na magiging no work, no pay na po tayo. Yun po yung pinakamahirap sa ganito. Kain muna po tayo. Pero ganun pa man po, ganun pa man po, may mga ganun man pong balita o may ganito pong pangyayari, always positive po tayo. Focus po yung isip natin sa good vibes na ano man po yung dumarating na to ay kaya natin, may solusyon. Tapos eto na nga po, yung behind the medyo hindi magandang balita, may magandang balita po na dumating sa atin. Yung supervisor po natin, kahapon din kinausap po tayo. So alam po kasi niya walang pasok ng Friday, kinausap po niya tayo kung willing po tayong gawin yung isang trabaho na dun sa kaibigan niya. Yun naman po yung pupuntahan natin ngayon para magkaroon po tayo ng extra income kasi yun nga, wala po tayong pasok. So naman po tayong gagawin dito. May yung kaibigan po ng supervisor natin, may mga alaga po siyang aso. So yun tinanong niya tayo kung gusto natin maglinis. So every week sabi niya pwede mong puntahan yun, tapos
yun nga, may bayad po tayo. So behind that, hindi po magandang balita, may good news po tayo kaagad na kahit papaano po ay makakatulong po ito sa atin, kahit pambili ng mga panggamit natin, mga pangrekado, yan, mga prutas, pambili. Hindi man po siya ganun kalaki, pero makakatulong po. So po sa kahapon po, pinuntahan po namin ang supervisor. Kaso mabilisan lang po, di po tayo nagkagawa ng kahit kaunting video. Kasi bigla niya tayong tinawag, tara puntahan natin saglit, sabi niya. Nung hapon po, nung break time po ng alas 5. So nakita natin yung mga aso as a animal. Lalong-lalo na sa aso, dog lover po tayo. Yung natuwa tayo, sabi ko, kahit di nyo bayaran yung mawawala yung stress ko dito habang naglilinis, habang nahahawak-hawakan natin. Mababait naman po yung aso, although lalaki po nila. I think correct nyo po ako kung mali ako, German Shepherd po ata yung breed nung ganong malalaking aso, kasi tayo nasanay lang po sa asong Pinoy nung nasa Pilipinas po tayo. Pag may nakita tayong mga kaibigan na nangalak yung aso nila, lagi po tayong naghihingi. Mga asong Pinoy po yung mga naalagaan natin. So yun, sabi ko kahit di nyo akong bayaran, makakapag-unwind ako dito kahit alam minuto na. Kasi napakahilig po talaga natin sa aso. Kung mga nakapanood po, yung mga asong nakita natin dun sa dagat dati, mga tuta, kung pwede nga lang pong iuwi dito, iuwi natin. Kaso baka makasuhan po tayo bigla. Dati sa market po, sa day market, may nagbebenta ng tuta. Kaso mahirap po kasi mag-alaga dito. Siyempre maa-attach ka na po pag napalaki mo. So kung uuwi ka ng Pilipinas, mahihirapan kang iwanan. Napakamahal naman po kung lalakarin po yung papeles noon. Pero may nakita na po tayo na kabayan, talagang inuwi niya po, nilakan niya yung papeles, pero magastos. So yung gagastusin po natin doon, gagastusin na po natin para sa mga anak natin. So yan mga kabayan, yun po yung balita ngayon na I think mas nakakatakot po kaysa dun sa mga barko-barko na sinasabi na nakapaligid sa Taiwan. Kasi yun po mga yun, talagang hindi naman po maalis yun. Lagi naman pong may drill yung China sa paligid ng Taiwan. Pero yung kagandahan, yung Taiwan po is kalmado lang po. Hindi po siya na gumagawa ng way na magka-tension. So yung mga kabayan, breakfast lang po tayo, tapos magkita-kita na po tayo doon sa mga aso. Excited ko na po sila ulit makita. Tapos yung may dalawa, parang bully ganun yung breed nila. Yan, breakfast lang po tayo mga kabayan, tapos ay kita-kita na po tayo doon. So yan mga kabayan, ready na po tayo. Yan, may dala po tayong gloves. May dala po tayong tubig. Tapos bobota din po tayo para hindi po tayo ma-infection. Kasi yan, magbobota rin po tayo para iwas tayong lagyan ng dumi yung paa natin. So yan mga kabayan, kita-kita na po tayo sa ating mga bagong magiging alaga. So yan mga kabayan, dito na po tayo sa mga bago natin mga alaga. Yan po si Lopanya. Ito po sila, 4 na lalaki. Apat po sila. Yan, ito bully ang lalaki.
Ayan, mag-uumpisa na po tayo. Ayan, natin po tayong face mask para di natin masyadong maamoy. Dahil medyo matagal-tagal na po silang hindi nalilinisan. Medyo madami na po yung mga dumi nila. Ayan, binigyan din po tayong gloves. So po sa isa pa po, kaya talagang kinuha po natin ito. Maliban sa talagang hilig po natin mag-alaga-alaga ng mga aso, ay naisip din po natin si panganay, just in case po maging busy tayo. Pwede po natin siyang sabihan, o kung gusto niya, siya po yung maglilinis. Dali lang naman, lilinisin lang naman po yung mga dumi-dumi nila. Tapos malaking tulong din po para sa kanya yung bibigay na kaunting halaga. So may pambili na rin po siya ng mga pangangailangan niya. Kaya sabi ko, just in case nga po maging busy tayo or may overtime na po tayo ulit, pasok na siya after niyang sa trabaho, pwede po mga ilang minuto ako. Pag ngayon siguro medyo matagal kasi marami po lilinisin. Dahil medyo matagal-tagal na nga daw po hindi nalilinisan ito. So yan mga kabayan, mag-umpisa na po tayo. Hindi na muna po tayo gabidyo-bidyo. Ayan. Binigyan pa tayong tubig. 你那个垃圾一次不要装太多，昨天的那个阿飞，一点点。对，让他自己调都嘛拿去这样 OK。 Ayan, may tubig pa tayo, although may baon po tayong tubig. Yan, invite po nila panya natin. So yan, mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Yun papalabasin na. Yan, isa-isa papakawalan natin, tapos para malinis po natin ang todo yung sa loob. Yan, umpisa na po natin. Laki yun, pero mabait sila, hindi sila nangangagat. Okay, nga pala. Yan, umpisa na po tayo mga kabayan. Unahin lang po natin yung mga basura na nagbabara dito sa drainage. May drainage po dito. Kawawa yung mga aso, medyo napabayaan po mga kabayan. Yan, naalagaan po natin itong mga aso at lilinisan natin ng maigi para guminhawa po yung mga pakiramdam nila. Kasi pag ganito, magkakasakit po sila. Naawa rin po tayo sa kalagayan nila. Po natin sila i-spray ng tubig pag malinis na po yung dadaluyan ng tubig. Masyadong busy po yung mga may-ari at hindi na sila kasi tapos papangalanan po natin sila isa-isa. Busy po tayo na ipapangalan.
po natin yung aso natin dati sa Pilipinas. Talagang kahit na asong Pinoy lang po, talagang alagang-alaga po natin. Ito, mga mamahalin po yung mga aso na to. Yan, update po ulit tayo mamaya. Yan mga kabayan, nakarami-rami na rin po tayo na nililinis. Magkita isang oras na po, ang dami na po natin nalinis. Ayan, mga nakasako na yan. Yan, na po tayong tubig natin yung binigay ni Lopanya. Yan, medyo sumayasaya na yung mga yan, medyo sumayasaya na po yung mga aso mga kabayan. Actually kahapon nagpunta tayo ng hapon. Malungkot sila. Tapos nakita nila tayo parang sumaya sila. Ngayon medyo ano na kasi medyo luminis na po. Ayan, mapapansin niyo po. Wala na po yung ibang mga baso-basura dyan sa tapat ng kulungan nila. Tapos mamaya yung sa loob naman po yung nilinisan natin. Ngayon natin na nakita ng todo yung kalagayan nila mga kabayan. Actually naawa na tayo ngayon. Kahapon di po natin medyo nakita kasi hapon na po. Tsaka mabilisan lang po. Yan, kung tutusin mga kabayan, may tuturing na po itong animal cruelty dahil talagang kalunos-lunos na po pala yung mga kalagayan nila, yung mga hinihiga nila, yung inaapakan nila, yung dumi na po nila. So yun, buti hindi po sila nagkakasakit, pero sa tingin po natin sa kanila, hindi po sila healthy sa ganitong sitwasyon. So parang destiny natin na maalagaan sila. Sumuna tayo. Tapos pag minsan, yun nga po, pwede po si panganay dito para may pang extra budget po siya. Pwede rin po namin pagtulungan kung parehas kami nga walang pasok bago mag fishing ganyan, para may pambili po ng mga pangrekado, pang gasolina. So blessing po ito para sa atin. At the same time, blessing din po tayo para sa mga aso na malilinisan po sila. Mga ilang oras na lang mga kabayan, matatapos na po natin to. At sure po ako, sigurado po tayo na magiging masaya yung mga aso na to na magiging alaga po natin. At talagang ano yun, pag may dumarating na pagsubok, katulad nga po yan, bigla po tayo nawala ng pasok. Yan, may blessing pa rin po, kaya good vibes pa rin po at positive pa rin po tayo. Yan, tapusin na po natin to, mga ilang oras na lang para makapagpahinga po tayo at makakain. Yan mga kabayan, nabutan na po tayo ng tanghalian dito. Medyo hindi pa po tayo tapos. Dinilhan na po tayo ni Lopanya ng tanghalian. Ha? O yun, mayroon pa tayo pinulo. Oh, shit. Sabi nila po niya tayo ng lunch. 你要不要坐着休息一下？ Kuya, 不然你在这里等他，在这里等他。我洗手isa. O洗手. Yan, hugas lang po tayong kamay. Ang bait niya. Sabi niya, dun po daw tayo sa loob magpahinga. Hugas lang po tayo ng kamay.
Yung binila na po tayo ng lunch. Siya po yung bisor natin mga kabayan. Yan o. Siya po yung nagbigay sa atin. Siya po yung bumili ng lunch natin dito. Supa na. Yan, ito na po yung lunch natin. Yan, fried chicken po. Tapos meron tayong soup. Yan, handa lang po natin mga kabayan. Kakain na po tayo ng tanghalian. Nabot na tayo tanghalian. Kain na po tayo. Check muna po natin. Yan, may libre pa po tayong lunch dahil, yan, may gulay-gulay po. Tapos meron po tayong fried chicken. Ayun pa po tayo inumin. May sabaw. Pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa biyaya na sa aming harapan. Maraming salamat po sa kaligtasan na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Aming trabaho, sa pang-araw-araw ng gawain, sa pangingisda. Maraming salamat po Lord sa pag-iingat niyo sa aming pamilya sa Pilipinas. Ganda rin po sa paggabay niyo sa aming mga viewers. Bless niyo po sana lagi Lord ang mga nanonood sa aming mga video. Po, patuloy po kaming makapagbigay ng kaunting aliw sa kanila. Tangi po namin hiling Lord, sana po lahat po ng may karamdaman at sakit ay mabigyan po ng karampatang lunas at kagalingan. In Jesus name, Amen. Yan, kain na po tayo mga kabayan. Kuha na po kayo ng ulam nyo at kanin. Sabayan nyo na po ako. Kain na po tayo. May pinagbilin lang po yung bisor natin. Alam ko sa company lang po may pinagbibilin. Hanggang dito pala. Joke lang po. Mga pinapasuyo po sila na itapon. Ayan po. Ang kagandahan dito mga kabayan, peto na po siya, may gulay, may meat. Tapos ito parang turon po, pang matamis. Sa company kaya dati po nagbabaon tayo, which is okay naman po. Pero minsan hindi na natin nababalance eh. Minsan dahil sa sa haba ng oras natin sa trabaho, kung ano na lang po yung mabilis na lutuin, yun na lang po yung nababaw natin. Which is naisip ko po baka parang hindi nagiging balance na po yung sabaw po. Sabaw ng tulya, lasang tulya. Which is hindi na po nagiging balance yung diet natin. Kasi kung magluluto pa tayo ng gulay, medyo matagal. Kung ano lang yung pambilis, yun po yung nababaw natin. Hindi na po siya naging balance. So sabi ko, ganito na po tayo para may gulay na po siya kagad. Po. Kasi napansin ko po sa mga Taiwanese, Chinese, pag nagluto sila kompleto, may meat, may gulay, may isda, may sabaw. Mustasa. Ayan po tayo. Gusto ginisang sibuyas. Sweet and sour. Tapos meron siyang parang chicken.
May chorizo din po. Ayan po. Uy! Tapos meron pa po tayo dito. Ayan. Tagatin natin. I think red tea po. Red tea. Hongcha. Wala po tayong kape. Kain po. Mga ilang oras na lang po yun, pati yung mga pinasusuyo nilang ilipat doon sa kabilang lote. Tatapos na po. Mga nagtatanong nga po pala kung libre po yung pagkain natin sa company, libre po yun. Okay, Lord. So ayan mga kabayan, nakapagpa-finish na po tayo. Pa-finishing na po tayo, ayan oh. Ayan, papaliguan na po natin sila. Pinapaliguan pala. Ayan, tapos lalagyan na po natin ng pangalan. Ito po si, lalaki daw po to. Ito po si Papa Bear. Kung gusto nyo. Ayan oh, linis na po mga kabayan. Makikita nyo po, ibang-iba na po kaninang dumating tayo. Ayan, wala na pong mga dumi. Ayan. Kaninang pagdating natin, nahihiya ako pong i-video kasi sobrang dumi po pala nila. Ayan, ito po si Papa Bear. Ayan, nilagyan po natin sila ng ano, para hindi po sila mabilad. Kasi morning sun po sila. Ito po yung makulit. Ito po si Baby Black. Magnanay daw po to. Ayan, pero napaka ano niya. Minsan din siya ha. Lumabas siya. Lumabas siya. Ang kulit nito mga kabayan. Pero napakabait po. Ito naman yung nanay niya, si Mama Bear. Ayaw niya na napapaliguan. Linis na po nila oh. Kanina puro dumi po yan. Ayan, pati yung tubig na dinadaanan po ng tubig. Ayan, nilinisan po natin ng todo. Sino po? Si Mama Bear. Yan. Yan. Asawa po no, ni Papa Bear. Ayan, ay, nabasa ang camera. Ayan, ito po talaga yung pinakamukulit. Ayan, no? Ayan, lalo na silang sumaya mga kabayan. Ayan, no? Sumasok na si Black. Ayan mga kabayan, ayos na po, nakapag actually tawag ko po tayo dito, nakapag-unwind tayo dahil nag-enjoy po tayo. Hindi nga lang po tayo gaano nakapag-video kanina paglinis kasi siyempre nakakahiya din po. Chi. You know, nauutusan na natin silang pumasok. Oh, pinahiya tayo. Chi. Oh, pinapahiya po talaga tayo. Ayaw sumunod. Chi. Yan, yun, nakapag-unwind po tayo dahil nga po sa mahilig tayo sa mga hayop, especially sa mga aso. Hindi po natin namalaya na lumipas na po yung ilang oras natin dito. Yan, Chi.
Ayun, pinagbigyan din tayo. Huwag ka na lalabas! Huwag ka na lalabas! Chinchi! Hi! Yeah. Pasok na siya. Cute nito. Anak po siya ng isa. Tapos natanong po natin, ang mahal pala nung binenta daw yung mga kapatid nito, bali siyam daw po sila nung nanganak po yung nanay. 30,000 to 40,000 NT po. Nasa more or less 50 to 60,000 po. Ito, grass cutter sa kabila. Patayin lang po natin. Tubig. Ayan po lahat ang mga nakolekta natin dyan. Na dumi, basura, sama-sama na po dyan. Ayan. You know, saya nila oh. Mas masaya sila ngayon mga kabayan. Ayan. So yan mga kabayan okay na po. Maglinis-linis lang po. Ayos na po yung araw natin. Yan, maraming salamat po mga kabayan sa pagsama sa ating panibagong araw, panibagong adventure na ito. Kakaibang adventure naman. Yan, maraming salamat po. Yan, lagi po tayong mag-iingat hanggang sa susunod na video po mga kabayan. God bless po. At siyempre lagi po natin tatandaan, tama-tama po yung gloves natin. Love, love, love.